Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Paalala lang po, ang kwento po natin ngayon ay dalawang magkaibang kwento. Ang isa po ay nangyari sa Kuwait, ang isa naman po ay sa Saudi Arabia. Parehong nakakalungkot po ang mga kwentong ito. At ang dalawang domestic helpers sa kwentong ito ay pareho pong nahatulan ng bitay. Ang una pong kwento natin ngayon ay nangyari nga sa Kuwait. Ang Kuwait nga po ay isang bansa sa Middle East. Sikat na atraksyon po sa Kuwait ay ang Kuwait Towers, Boulevard Park at ang Shahid Park. Ayon po sa datos, nasa 268,000 na mga Pinoy po ang naninirahan at nagtatrabaho sa Kuwait. Pero sa kasamang palad po, isang Pinay po na OFW ang nagtatrabaho nun sa Kuwait ang nahatulan po ng bitay dahil sa pagpatay sa anak umano ng kanyang amo. Pero sa buong trial po ng kaso hanggang siya ay bitayin, nanindigan po si Jakatia na siya po ay inosente. Ang Pinay po na nahatulan ng bitay ay kinilalang si Jakatia Pawa. Si Jakatia ay 41 years old po noon mula sa Zamboanga, Sibugay at may dalawang mga anak. Siya po ay byuda na dahil ang kanyang asawa ay binaril at napatay noon. Nakapagtapos ng kolehiyo si Jakatia sa kursong Banking and Finance. Pero mas pinili niya pong makipagsapalaran sa Kuwait para maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya nga po, nag-decide po siyang maging isang domestic helper sa Kuwait. Nang mangyari ang krimen, 5 taon na pong nagtatrabaho si Jakatia sa kanyang amo. Isang lieutenant sa Philippine Air Force ang kapatid ni Jakatia na si Angaris. Ang isa naman po niyang kapatid ay isang retiradong pulis. Masaya naman pong nagtatrabaho si Jakatia sa Kuwait sa pangangalaga po ng kanyang mga amo. Pero ang lahat nga po ay nagbago ng May 14, 2007 nang makita ng amo ni Jakatia na patay na ang anak nitong si Dalal Al-Naki, 22 years old. Ayon po sa mga reports, namatay si Dalal dahil sa dami ng kanyang mga natamong saksak. At sa kasamang palad nga po, si Jakatia po ang pinagbintangan sa mga nangyari. Inatake daw ni Jakatia si Dalal habang siya ay natutulog. Dahil nga po dito, siya po ay kinasuhan at agad na ikinulong. Pero sa buong trial po ng kaso, pinanindigan ni Jakatia na hindi siya ang pumatay kay Dalal. Dahil ayon po sa kanya, ang may malalim na motibo para patayin si Dalal ay isa sa kanyang mga kamag-anak. Dahil nga po sa bawal na pakikipag-ibigan nito sa isang lalaking kapitbahay ni Dalal. Ayon naman din po sa ating pamahalaan noon, wala pong motibo si Jakatia para patayin ang anak ng kanyang amo sa brutal na paraan. Ang kontrata din po ni Jakatia ay ilang beses nang nirenew ng mismong pamilya ni Dalal na ang ibig pong sabihin ay may tiwala sila dito. Hindi din po DNA ni Jakatia ang nakita sa ginamit sa pagpatay. Nang tumawag naman po si Jakatia sa kanyang kapatid na si Angaris, kwento daw ni Jakatia sa kanya, umalis ang mga amo nito at nagbakasyon sa Iran. Sa pagkukwento ni Jakatia kay Angaris, nang bumalik ang pamilya ng kanyang amo ng May 14, 2007, nakita daw po ng nanay ni Dalal ang anak niya na natutulog katabi ang boyfriend nito sa kama. At dahil po sa gulat at galit ng nanay ni Dalal, ay pinagsasaksak siya ng sariling nanay ng maraming beses. Sa ilalim po kasi ng batas ng Islam, ang isang babae ay ipinagbabawal na matulog katabi ang isang lalaki kung hindi naman po sila kasal. Dahil po sa nangyari,
Nagpunta noon ang dating Vice President ng Pilipinas na si Noli de Castro sa Kuwait para personal pong iabot ang sulat ng dating presidente noon na si President Gloria Macapagal Arroyo sa Emir ng Kuwait. Para nga po humingi ng clemency para kay Jagatia. Ang Emir po ay parang presidente po ang katumbas sa ating bansa. Maari po kasing mailigtas si Jagatia kung papahintulutan ito ng Emir o kung bibigyan po siya ng pardon. Pero sa kabila po ng lahat, April 13, 2008, napatunayan pong si Jagatia ay guilty at hinatulan po ng bitay dahil sa pagpatay sa anak ng kanyang amo. Dahil nga po dito, maraming ginawang hakbang ang ating pamahalaan noon para iligtas si Jagatia sa kamatayan. Naniniwala naman po ang yumaong dating sekretary ng migrant workers na si Susan Ople na inosente po si Jagatia. Marami pong naging mga rally, misa, online petition para mailigtas po ang ating kababayang si Jagatia. Marami din pong migranting manggagawa, mga pinunong Muslim, mga babaeng aktivista, mga mambabatas ang gumawa nga ng mga hakbang para subukang mailigtas si Jagatia. Sa ilalim po ng batas ng Sharia, maaaring mailigtas ang buhay ni Jagatia kung patatawarin siya ng pamilya ni Dalal. Pero nanindigan po sila na hindi nila hahayaang makawala ang sospek na pumatay kay Dalal. Tumanggi din po ang pamilya ni Dalal na magbigay ng tanasul o affidavit of forgiveness kay Jagatia. Ayon sa kanila, hindi nila mapapatawad si Jagatia sa ginawa nitong krimen. Nagsabi din po ang isang kamag-anak ni Dalal ng, "Sana igalang ng lahat ang mga batas ng bansang ito. Ang pamilya namin po ang pinaka-apektado sa nangyaring krimen at hinihintay namin ang nararapat na hatol sa taong kumuha ng buhay ni Dalal." Nag-offer din ang pamahalaan ng blood money para sa pamilya ni Dalal pero tumanggi silang tanggapin ito. Taong 2010 ay ibinaba po ang final na hatol kay Jagatia at ito nga po ay bitay. October 2016, pumunta po ang kapatid ni Jagatia na si Angari sa Kuwait at ang dalawang anak nito para dumalaw kay Jagatia. Kinausap din daw noon si Jagatia ng kanyang abogado tungkol sa posibilidad na siya ay maaaring mapalaya na. Ang mga abogado kasi na kinuha ng gobyerno ng Pilipinas para kumatawan kay Jagatia ay humingi din po ng tulong sa hari ng Espanya. Ito pong haring ito ng Espanya ay isang kaibigan ng Amir ng Kuwait at para sana subukan na kumbinsin siyang baguhin ang hatol. Halos 7 buwan pa lamang nagsisimula noon ang administrasyon ni Pangulong Duterte, humingi po ng tulong ang pamilya ni Jagatia sa Pangulo. Pero bago pa po iyon ay humingi na din ng tulong ang pamilya ni Jagatia sa mga nagdaan na administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at dating Pangulong Benigno Aquino. January 25, 2017, alas 5 ng umaga, nakatanggap po si Angaris ng tawag mula kay Jagatia. Ayon po kay Jagatia, "Kuya, magpapaalam na po ako sa inyo. Kuya, huwag mong pababayaan ang dalawang mga anak ko. Bibitayin na nila ako mamayang alas 8 ng umaga, kuya." Bukod doon, sinabi din ni Angaris na ang mga last words ni Jagatia ay, "Kuya, kung ano man ang aking pagkakamali, pasensya. Sorry din dahil magpapaalam na ako sa inyong lahat." Bandang alas 12 ng hapon, muling tumawag si Jagatia kay Angaris at sinabing nasa execution room na siya. Ang nakakalungkot po, si Jagatia ay hindi na po nakita ng kanyang mga anak sa huling pagkakataon, maging ng ibang miyembro ng kanyang pamilya. Hindi po kasi ipinaalam ng gobyerno ng Saudi Arabia sa Pilipinas na si Jagatia pala ay nakatakda ng bitayin. Yun na nga po ang huling pagkakataong nakausap ni Angaris
ang kapatid na si Jakatia. Nanindigan po si Angaris na inosente ang kanyang kapatid. Nagulat nga po si Angaris at ang kanilang buong pamilya sa ibinalita sa kanila ni Jakatia. Dahil nga akala nila ay mapapalaya na ito. Base nga po sa huling usap nila sa abogado ni Jakatia. Pero sa kasamang palad po, bandang 3:00 ng hapon ay binintay na po si Jakatia. Agad namang nag-anunsyo ang ating pamahalaan ng masamang balita. Ayon po sa kanila, hanggang sa huling sandali bago mabitay si Jakatia ay ginawa nila ang lahat para iligtas ito. Lahat ng pagsisikap ay ginawa nila upang iligtas ang buhay ni Jakatia. Gamit ang diplomatikong paraan, pampolitika, maging ang mga relihiyong paraan ay kanilang ginawa pero nabigo pa din po sila sa huli. Ayon naman po sa DFA noon, nabigyan po ng due process si Jakatia pero nabigo ang kanyang mga abogado na mapawalang sala siya. Dumaan naman din daw po ang kaso ni Jakatia sa trial. Dumaan nga din ito sa legal na proseso pero sa kasamang palad nga po, hindi nila napatunayang inosente siya kaya siya ay nahatulan ng bitay. Naging malungkot po ang buong Pilipinas sa masamang balita na ito na pagkamatay ng ating kababayan. Humiling naman po si Angaris sa gobyerno ng Kuwait na bigyan ang kanyang kapatid ng disenteng libing sa mga seremonya ng Muslim dahil hindi na nga nila maiuuwi pa ang mga labi nito. Dahil po sa tradisyon ng Muslim, ang kanilang mga patay ay dapat ilibing lamang sa loob ng 24 oras. Kaya, nang sumunod na araw nga po, ay nilibing agad si Jakatia sa Kuwait. May 23, 2017, ang Overseas Workers Welfare Administration ay nakapagbigay ng tiket papunta sa Kuwait para sa mga anak ni Jakatia, para makadalaw po sila sa puntod ng kanilang ina. Malungkot nga po ang mga anak ni Jakatia habang naglalakad patungo sa puntod ng kanilang ina. Naging emosyonal din po ang sister-in-law ni Jakatia. Nalulungkot siya dahil wala na ito at hindi niya na masisilayan ang kanyang mga anak na makapagtapos ng kolehiyo, makapagtrabaho o makapag-asawa. Ang ating gobyerno noon ay nagbigay naman ng tulong sa pamilya ni Jakatia. Ang OWA po ay nagbigay ng full scholarship sa mga anak ni Jakatia. Nakatanggap din po ang pamilya ng 20,000 financial assistance kabilang ang 20,000 funeral assistance. Binigyan din po ang pamilya ni Jakatia ng counseling. Naglabas naman po ang Blas Ople Policy Center ng panawagan sa publiko na alalahanin si Jakatia hindi bilang isang convicted felon kundi bilang isang mapagpalasakit na ina, masipag at inosenteng OFW. Sa kabilang banda naman po, ang pangalawa nating kwento ay nangyari sa Saudi Arabia kung saan isang Indonesian na domestic helper naman po ang hinatulan din ng bitay dahil pinatay niya ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Sa Saudi, mataas din po ang bilang na nagtatrabaho na mga domestic helper doon. Ang domestic helper po ay kinilalang si Tuti Tursi Lawati. Siya po ay pinanganak ng June 6, 1984 sa Indonesia. Siya ay nagtrabaho bilang housekeeper sa Saudi Arabia simula pa ng 2009. May isa na po siyang anak na iniwan niya sa kanyang pamilya sa Indonesia para nga magtrabaho sa Saudi. May 11, 2010, ng gabi po ng araw na iyon, ang employer ni Tuti na si Sud o Taibi ay pinasok po ang kanyang kwarto. Ayon po sa pagkukwento ni Tuti, sinubukan ni Sud na gahasain siya. Hindi na po nasabi sa mga balita kung ilang taon na si Sud noon pero ito po ay naka-wheelchair na. Wala din pong nailabas na picture ni Sud ang media. Agad namang kumuha ng isang matigas na bagay si Tuti
para depensahan ang kanyang sarili at pinukpok nga ito kay Sud. Pagkatapos nun ay agad pong tumakas si Tuti. Pero makalipas nga po ang 3 araw sa ospital, namatay po ang amo ni Tuti na si Sud dahil sa kanyang mga tinamo. Ayon po sa nanay ni Tuti, nang makatakas ito, may nakilala siyang grupo ng 9 na mga lalaki. Nangako daw po ang mga lalaki na ito na tutulungan si Tuti na makapunta sa Mecca para makahingi ng tulong tungkol nga sa nangyari sa kanya. Pero ang nakakalungkot po, dinala siya ng mga lalaki sa isang abandonadong bahay at sa kasamang palad po siya ay ginahasa doon. Matapos naman ang ilang araw ay naaresto si Tuti. Dahil nga sa pagpatay niya sa kanyang amo, siya ay kinasuhan ng murder at ikinulong. Sa trial, umiiyak na sinabi ni Tuti na nagawa niya lang iyon para protektahan ang sarili laban sa kanyang amo. At ng June 2011, napatunayan pong guilty si Tuti sa kasong murder at hinatulan ng bitay. Ang dating Pangulong po ng Indonesia na si Habibie at iba pang mataas na namumuno ay gumawa ng mga hakbang para mabigyan ng tulong si Tuti ng pardon. Ang gobyerno po ng Indonesia ay nagsumiti din ng isang sulat kay King Salman ng Saudi para matanggal ang hatol na bitay kay Tuti. Maging si Pangulong Joko Widodo ay nagbigay din ng sulat sa Haring Salman noong 2011 at 2016 para mapababa sana ang hatol kay Tuti. Pero walang opisyal na sagot mula sa Saudi Arabia at ang tanging sagot lang nito sa liham ay, iyan ang kaugilian sa Saudi Arabia. Ayon po sa kwento ng nanay ni Tuti na si E.T. Sarniti, madalas daw sinasaktan ni Sud si Tuti. Nang araw nga daw po ng krimen, gusto ni Sud na may mangyari sa kanila ni Tuti. Pero dahil sa mga pananakit at pangmabastos ng amo ay nag-init daw ang ulo ng domestic helper. Inamin ni Tuti sa kanyang nanay na naitulak niya nga ang kanyang amo habang nakaupo ito sa wheelchair at nahulog nga ang matanda. Habang nasa kulungan, madalas na binibisita noon ang kanyang anak at ng May 2018 ang huling bisita ni E.T. kay Tuti. At ito nga daw po ang pinaka hindi niya makakalimutan. Dahil po, kadalasan kapag bumibisita si E.T. kay Tuti ay pinahihintulutan lamang siya ng 10 minutes para makausap at makita ang kanyang anak. Nayakap at nagpa-picture pa nga sina E.T. at Tuti sa huling pagkakataon. Ayon po kay E.T., napakasaya noon ni Tuti. Dinala niya ang mga hiling ng kanyang anak na ekstrang damit at maraming pagkain. Naghati-hati pa nga ang mga kasama sa kulungan ni Tuti sa masarap na pagkain. Yun na din pala ang huling pagkakataon na makikita niya pa ang anak. Sa kasamaang palad po noong October 29, 2018, matapos ang 7 taong pagkakakulong ni Tuti, ganap na 9:00 ng umaga ay binitay po siya sa Saudi Arabia. Nalaman lang ng mga Indonesian representative ang ginawa kay Tuti tanghali nga ng araw na iyon na pupuntahan dapat nila ang domestic helper para dalawin. Bukod doon, hindi po ipinaalam ng pamahalaan ng Saudi ang ginawang pagbitay kay Tuti bago nga ito isagawa. Dahil nga po dito, ang buong Indonesia ay naggalit at nadismaya. Ikinagulat ng head ng Ministry of Foreign Affairs sa Indonesia ang nangyari kay Tuti. Ayon po sa kanya, October 19, naka-video call pa nga nila si Tuti at wala namang anumang indikasyon na malapit na pala ang pagbitay sa kanya. October 28, nang huli nga nilang makausap ito na nasa mabuting kalusugan siya. Agad po nilang ipinaalam sa pamilya ni Tuti ang nangyaring pagbitay. Sa araw ng pagbitay kay Tuti, hindi na sila natawagan nito o naabisuhan man lang.
Ayon po sa pamilya ni Tuti, tinanggap naman nila ang nangyari pero nagulat pa din sila. Si Tuti po ang ikalimang Indonesiang migrant worker na binitay mula pa ng taong 2011. Mula nung unang hatol ng kamatayan sa isang Indonesian hanggang mabitay si Tuti ay nagprotesta na po ang Indonesia dahil ang mga nakaraang 5 pagbitay ay isinagawa din ng walang abiso mula sa Saudi Arabia. Gusto ng Indonesia na pumayag sana ang Saudi Arabia sa isang kasunduan na mandatory consular notification o mapaalam sa pamahalaan ng Indonesia ang magaganap na pagbitay. Ang Indonesia kasi ay may kasunduan tulad nito sa ilang mga bansa. November 1, 2018, naghain po ang Jakarta ng opisyal na protesta sa Saudi Arabia laban sa ginawang pagbitay kay Tuti nang hindi pinapaalam sa kanilang gobyerno. Napag-alaman din po na 1 linggo bago bitayin si Tuti ay may naging usapan na po pala ang Indonesia at kinatawan ng Saudi Arabia tungkol sa karapatan ng migranteng manggagawa. Dahil sa nangyaring ito, nagprotesta po si Pangulong Joko Widodo sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa telepono sa Foreign Minister ng Saudi Arabia laban nga sa nangyaring pagbitay. Inatusan din niya ang Saudi Ambassador na pumunta sa Jakarta. Nanawagan po ang mga lokal at international na organisasyon ng karapatang pantao para mas mahusay na proteksyon para sa mga manggagawa sa Saudi Arabia. Maraming tao ang nagsasakripisyo mga ibang bansa para maibigay ang pangangailangan ng kani-kanilang pamilya. Lahat po ng pwedeng gawin ay gagawin nila para masigurado ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Pero naririnig po natin sa mga balita na may mga kaso ng domestic helper o OFW na pinagbibintangan sa krimen na hindi naman po nila ginawa. At ang masama nga po ay nahahatulan sila ng bitay dahil lang ipinagtanggol nila ang kanilang mga sarili. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!